Okay, for today's video ay gagawa tayo ng puto gamit itong Quaker oatmeal. So, 2 cups po ng oatmeal. Ito na yon, mineasure na kanina. Then, ilalagay natin itong 2 tablespoon ng baking powder. Tapos, ilalagay na rin natin itong water. Ito pong water ay 1 cup lang. Tapos, maglalagay tayo ng 3 tablespoon ng, ang gamit lang namin ngayon, palm oil kasi walang vegetable oil, wala ring cooking oil. Pero you can use melted margarine or melted butter po kung anong available. Depende sa lugar na nandiyan kayo. So, yung water po, pwede mo yun i-replace ng evap. Wala kasi kaming evap or fresh milk, pwede rin po. Then, ilalagay ko na po itong mango flavor na condensed milk. By the way, wala na nga po pala itong asukal kasi matamis na po yung condensed milk. So, ang nandyan pa lang po ay 1 cup ng tubig. Pero kapag ka po hindi pa natin nahalo ng mabuti, dahil kulang pa sa water, ay pwede pa tayong mag-add. So, gusto ko nga pala itong lagyan ng egg. Anak, bigyan mo nga ako ng 2 eggs. Kasi yung previous na mga puto na ginagawa ko, wala po siyang egg. Pero ito, parang gusto ko siyang lagyan ng egg. So, 2 pong pirasong egg. Parang jumbo yata tong egg namin. Masyado pong malaki. Isa na lang yung ilalagay ko kasi masyadong malaki yung egg. So, anuhin na lang natin mabuti, i-mix. So, isang egg lang po yung nilagay ko. So, ito pong ilalagay ko ay 1/2 cup sa measuring cup, 1/2 cup. Or 125 ml. Ayan. Kasi feeling ko po ay masyadong malabnaw. Baka di umalsa yung puto. Ayan. Wala na po akong ibang inad kundi yung 1/2 cup ng flour. Hindi na ako nag-add ng sugar or whatever bukod sa flour. So, ang dali lang din naman. Naihalo na natin agad yung 1/2 cup. Yan. Pero pag ayaw mo nang mag-add ng flour, ang bawasan mo na lang yung ilalagay mong water. 1/2 cup lang siguro para ano. Kasi lumabnaw nung nilagyan ko ng 1 cup. Madali po kasing matunaw yung ano, yung oatmeal kumpara sa ano. So, okay na. Ibabalik na natin sa ating measuring. Yan. So, di ko muna po ilalahat. Dahil kulong-kulo na yung tubig, maglalagay na po ako dito sa mga puto molder natin. Ito naman po mga ganito ay pansarili lang to. Hindi naman to pwedeng pang negosyo. Kapag ganito yung ginamit natin. Kasi po diba yung oatmeal pa lang ay mahal na po. Diba? Kaya hindi siya pwedeng pang negosyo. Yung mga gantong klase ng recipe po ay talagang pang merienda lang to ng mahal sa buhay. Diba? Kaya nga tayo healthy kasi ang kakain ay tayo din. Okay, wala na po ako ilalagay dyan na cheese. Pwede kayong maglagay kung gusto nyo. So, pwede na po natin itong isa lang. Di na po ako naglagay ng tela sa takip. Grabe, oh. Tingnan nyo naman yung niluluto natin. Sobrang alsa niya. Sobrang ganda. Diba? So, hindi pa siya well done. 3 minutes pa. Ayan, after 12 minutes po na pag-steam natin, ito na po ang kinalabasan ng ating oatmeal mango flavor na puto. Ayan, napaka-perfect po, napakaganda ng alsa. Large nga po pala yung ginamit nating molder. Kaya sa 2 cups po ng oatmeal, ng oatmeal na ginawa natin,
Plus, dinagdagan natin ng 1/2 cup ng flour ay 20 pieces lang po yung nagawa natin. So, tamang-tama na rin po para pang merienda natin, pang sarili. So, ngayon nilalagay ko na dito sa plate. Medyo maano-ano na, medyo hindi na ganun kainit, kaya pwede na tayo makapag-unmold at maglagay dito sa lagayan. So, sabi ko nga po, ito ay pang merienda lang namin, kaya kinamay ko na po. Hindi na ako nagbalot ng kamay ko sa plastic, kundi kinamay ko na po. So, syempre kapag paninda natin ay hindi natin kinakamay kasi iba yung kakain. Nakakahiya naman sa kakain. Pero ito'y pang merienda. So, nakita nyo naman po, sobrang perfect po ng nagawa nating puto. Diba? Pwede kayo maglagay dyan ng cheese sa ibabaw. Yan, kulay mango din siya. Hindi nga lang, iba nga lang yung kulay dito sa video. Siguro dahil sa ginamit nating cellphone. So hanggang dito na lang po muna tayo. Ayan, pakita ko po pala yung gitna. Ayan o. Napakalambot po ng ng finished product natin. Thank you so much po. Sana may bago na naman po kayong natutunan sa akin ngayon. Bye!